sinasabi niyo na petsa na yon, tumawag sa inyo si Yusek Cabral, yun ho ba din yung Opo. petsa na umano ka ninyo ay nagpilit na kumuha po Opo, ng same- soft copy same- itong same- si Mr. Leviste? Yes. Yes, same afternoon po yun. Oo. Same po yun. Opo, Yan na rin po yung incidenteng report din po nung ilang mga staff ni former Undersecretary Cabral. No? Opo, The opo. same incident, September 4 po yun. Okay. Sir, that kaninyo, no, labag sa panuntunan ng gobyerno at ilang mga provision ng batas, yung ginawa ni Congressman Leviste noong September last year. Opo, hindi naman po tama yun, tingin ko. Okay, sige. Kung labag po iyon, bakit po kayo hindi nagreklamo? Pati po si Yusek Cabral. Opo. Sige po. Pwede ho ba, sir, once and for all, itong Cabral files na ito? Kasi nung nasa bakasyon po kayo, ang sinasabi po Opo, ni Congressman Leviste, humihingi siya ng clearance sa inyo. That's one, ano? Na ito'y ilabas sa publiko, yung kanyang hawak na files. Pangalawa, pinahintulutan nyo siya na kunin itong Cabral files na ito sa office mismo ni Yusek Cabral. May visual pa po ito. Ano ba talaga ang pangyayari dito? Ano ba kwento dito Opo, sa inyo? Ipapaliwanag ko po ng mabuti. Para lang ho, ano. Ito po yung nangyari September 4. Pangalawang araw ko pa lang po ito, no, sa DPWH. Pumasok po ako September 2. Tumawag po sa akin ang yumaong Undersecretary Cathy Cabral, no, na nandun daw po sa opisina niya si Congressman Leviste at humihingi ng file. Ang tanong ko po, ano ang hinihingi? Ang hinihingi daw po yung district allocations ng mga proyekto. No, meaning, bawat distrito sa Pilipinas, ano ba yung mga proyekto niyan, ano ang total? Ang sabi ko po kay Yusek Cabral, that is public information yan. Kasi yan ay nasa budget, yan ay nasa National Expenditure Program. So, ibigay dapat yan. Yun po ang sinabi ko kay Undersecretary Cabral. Ulitin ko po, yung legislative district allocation. Yan po, anong taon yan? Para sa anong taon? 2025 po ata sa aking pagkakaalala. No? Pero ang sinabi ko pa nga doon, kahit naman anong taon yan, public information dapat yan. So dapat yan nasa publiko yan. Okay. Pero ang nangyari po, after noon, ako po'y nakatanggap ng report, after ng mga ilang pangyayari, na si Congressman Leviste daw po, nagpumilit na mag-save ng mga files sa isang computer doon sa opisina ni Undersecretary Cabral. Yun po, ay, syempre po, hindi ko po pinahintulutan yun. Kasi meron po tayong proseso ng pag-request at pagkuha ng dokumento especially under the Freedom of Information Act, no? At yung pagsapilitang pagpasok ng isang flash drive sa isang computer, sa isang opisina ng gobyerno, hindi naman po yun ang tamang proseso. So, yun lang po, no? Iyan po ang totoong nangyari nung September 4, no? Now, as for the Cabral files, no? Yung mga files po ni former Undersecretary, yung yumaong Undersecretary Cathy Cabral, yan po lahat nung December 22, after po natin nakatanggap ng subpoena sa Ombudsman, lahat po ng yan, including po yung dalawang computer na personal ni Undersecretary Cabral, sinumiti na po natin lahat yan sa Office of the Ombudsman. At Ombudsman na po yan, ngayon ang may kustodiyan yan, at under investigation na po yan ngayon. In fact, ang gusto pong mangyari ng Ombudsman, na ginagay din po nila sa kanilang subpoena, gusto nilang i-subject yung computers to forensic analysis ng PNP Cybercrime. Yan po, alam ko, gagawin na po yan ng PNP Cybercrime very soon. Yung pong sinasabi niyo na petsa na yon, tumawag sa inyo si Yusek Cabral, yun ho ba din yung Opo. petsa na umano ka ninyo ay nagpilit na kumuha po Opo, ng soft same- copy same- itong si Mr. Leviste? Yes. Yes, same afternoon po yun. Oo. Same po yun. Opo, Yan na rin opo. po yung incidenteng report din po nung ilang mga staff ni former Undersecretary Cabral. No? Opo, The opo. same incident, September 4 po yun. Okay. Sir, that kaninyo, no, labag sa panuntunan ng gobyerno at ilang mga provision ng batas, yung ginawa ni Congressman Leviste noong September last year. Opo, hindi naman po tama yun, tingin ko. Okay, sige. Kung labag po iyon, bakit po kayo hindi nagreklamo? Pati po si Yusek Cabral, Opo. officially. Opo, actually, yun po ang sinadjust ko kay Undersecretary Cabral that same day. No? That same evening. No? That same evening. Kaya lang po, no, nag-request po siya at pati yung kanyang mga staff dahil po takot na takot sila at that time kung pwedeng wag na lang palakihin ang issue. Yun po talagang ang request sa akin. At ako po, bagong-bago pa po ako sa DPWH noon. Ang sabi ko na lang, i-record yung incident. In fact, I asked
at that time nandun din po, pumunta po doon si ngayon Undersecretary Charles Calima. Ang sabi ko lang, na dating PNP general din po siya, sabi ko, kumuha na lang po ng incident report, i-account, para lang po meron tayong clear record ng nangyari at isiguraduhin lang po na nandyan lahat ng mga CCTV footage at kung anumang mga retrato na meron. Kaya po So yun lang po ang ginawa namin. Kaya natabi itong lumabas ngayon recently na footage nga po na Totoo po pagpunta yan. roon ni Mr. Opo. Leviste. Nag-accede po ako dun sa request ni former Undersecretary Cabral at yung kanyang mga staff na wag nang palakihan. Opo. Pero we recorded everything po at nakadocument po lahat. Kaya pati yung picture no sugat daw sa kamay, daliri, nando doon po na preserve ka po. Opo, yun nga po yung Okay. nangyari daw po na may agawan ng papel, kaya daw po na paper cut si Opo. Yusek Cabral. No? Sige. So- Opo, kasama po yan. It's all one incident. Opo. Sinasabi ho ninyo, ang hinihingi ni Mr. Leviste ay public document, no? Public record, Tama po actually. yan. Public record. And then, ang sinasabi ni Mr. Leviste, kinakailangan pa ng permit mula sa inyo para ko ito isa publiko, pero nag-inot siya ng labas dito. Kayo naman sinasabi nyo, isunumiti ito sa ombudsman kasi sinumpi na po nila. At meron pang mga sinasabi din na ifo-forensic pa ito. Meron pang mga kung ano-anong pag-aaral. Bakit ganon? Eh kung public record ito, ba't hindi lang ilabas lahat? Pero yung pong mga allocations ng district, yan po ay public record po talaga. Kung ano, in fact, sinabit din po namin yan sa Senado at sa Kongreso. Request, yan po ay public record po talaga. Pero, syempre, meron pong mga ibang files na nandoon sa computer, yun po ang isa subject ng ombudsman sa kanilang pagsusuri. Pero yung pong district allocation, public po talaga yan. May sinasabi si At Congressman... nailabas na po yan. Yung nga, may sinasabi kasi si Congressman Leviste na kailangan pa ipagpaalam kasi ito ho yung may mga notations na nung mga allocables sa ilang mga secretaries, no? Ito nga po iyon ang sinasabi. Yun To be ho, honest, hindi ko po alam yung sinasabi ni Congressman Leviste na may mga notation. Ang alam ko lang po, yung sinumiti namin sa kanya na pinaprepare ko din kay Undersecretary Cabral at that time, yung pong listahan ng mga proyekto kada distrito. No, pero yung pong sinasabi niya, kaya po ako medyo nakukonfuse din po sa iba't ibang mga listahan na sinasabi. No, kaya tingin ko po ang pinakamaganda na ginawa ng ombudsman, hiningi po niya ito at tignan po talaga ano po ba ang mga listahan na ito. By the way po, no, sa Manong Ted, hindi lang po mga listahan ang binigay namin sa ombudsman. Pati po lahat ng letter of request from 2016 to 2026 na pumasok sa opisina ni Undersecretary Cabral para sa mga iba't ibang proyekto, sinama po namin yan. pero doon po... Sa mga isinumiti po natin. Kasi wala ho namang problema doon sa mga request na yan kasi kung yan po Opo. legit na request ng distrito, okay naman yun. Pero yung nga po, Tama po. andito ho kasing ang controversial dito, yun pong naging testimonya na nga nila, Bonoan, Cabral, Bernardo, na yung mga leadership fund kung tawagin. At may mga, Opo. sabi ho mismo ni Senator Ping, may mga cabinet secretaries na may alokasyon ng DPWH projects. Kayo po, sir, in all honesty, totoo yun, di ba? Na meron pong mga cabinet secretaries na may alokasyon po ng DPWH funding? Ay, unang-una wala pa ho ako nakikitang ganong listahan. Unang-una, no, na sinasabi. No, pero ang sa ating pagkakaalam po, no, merong mga iba't iba pagka po magsisimula na ang budget proseso, no, yung proseso ng budget para sa isang taon. Marami pong nagre-request sa DPWH. Mayor, governor, congressman, senator, at meron din pong mga nasa loob ng gobyerno, nasa loob ng ehekutibo na nagre-request. Now, as to whether alokasyon ba yun, no, quote unquote, meaning yan ba hiningi, no, at inallocate para sa isang tao, whether LGU yan, probinsya yan, legislative yan, o executive yan, yun po hindi ko masasagot. Hindi nyo, wala kayong alam doon sa SAP? Wala po. Sa Hindi ko SAP alam. ng mga Alam ko, initials? Opo. Ang alam ko po, merong mga nag-request, no, ng mga proyekto. Pero kung yan ba ay ina-allocate o kumbaga ibinibigay sa mga taong ito, hindi ko po alam yun. Pero yun po, hindi po tama yun. No, sa aking pananaw. At dapat po yan, kung may request, dapat po yan malaman ng publiko. Si ganito nag-request ng ganyang proyekto, ng ganyang tulay, ng ganyang kalye. Sige. So yan po ang dapat gawin na sa moving forward. Yes, moving forward. Pero itong sinasabi ni Senator Ping, mismo sa kanya nang galing, no? Pati nga siya nagulat, bakit may ganito po na alokasyon ng ganito kalaking pondo sa isang
SAP, may mga ganun pong initials. Kayo sir mismo, hindi nyo alam yun, hindi nyo nakita yun, yung mga sinasabi ng posibilidad na ito ho ay mga miyembro mismo ng gabinete na may alokasyon ng pera from DPWH? Wala ho ako nakikita ng ganong klaseng dokumento. Ngayon, kung meron pong ganong dokumento dun sa mga files ni Undersecretary Cabral, yan nasa ombudsman na po yan. And I'm sure subject na yan sa kanilang ongoing na investigasyon. Okay. At kung yan po ay susubpina naman po ng ating mga institusyon, no? Tulad ng Senado o ng Kongreso, siyempre po, tayo kailangan sumunod yan. Okay, sige. Kumusta na po yung sunog sa Baguio? Ano pong report ng inyong mga tauhan doon, Sec? Itong sa Ongoing pa rin nangyari po lang po sa Cordillera. ang initial report po, unang-una, awa ng Diyos, napakaliit na portion nung office ng regional office ng DPWH sa Baguio ang nasunog. Parang 2 square meters lang. So maliit lang po talaga na area. Na-control po ito agad. Pero ongoing po ngayon, ang dalawang kailangan nating malaman dyan. Kasi, alam mo, Manong Ted, nung nalaman ko na nasunog ang regional office o nasusunog ang regional office ng Baguio, 2 days after ako mag-announce ng Regodon at tatanggalin yung ililipat yung regional director ng CAR. Talagang nagduda po ako dyan, Manong Ted. Kaya nga po, tinawagan, nag-usap po kami ni Mayor Benji Magalong, pati yung kanyang fire chief ng BFP sa Baguio, para talagang siguraduhin, number 1, mapatay kagad yung sunog, awa ng Diyos, napatay agad, kaya maliit lang mo yung nasunog na area. Pero imbestigahan talaga kung ano ang cause. So, ang initial na sinasabi nila, yung usual na naririnig natin, na may na-short na wire sa kisame, etc. Pero hinihintay ko pa po yung final report ni Mayor Magalong at ng BFP dyan. But, ang sabi po sa akin, by this weekend po makakakuha na po tayo ng final report. Pero sa paunang report yung nabasa ko, may mga dokumento tungkol sa mga pagbabayad sa proyekto na meron daw doon? Nasunog? Inaalam ko pa po exactly kung ano ang dokumentong nadamay. At ikalawa, ito bang mga dokumentong to, ano yung mga dokumentong yan? At ikalawa, meron bang backup yan? Kasi standard operating procedure, lahat ng dokumento may PDF file yan, may backup yan. So, inaalam pa po natin ngayon. Apo, ang DPWH CAR Cordillera ang siyang may hawak ng mga proyekto sa ilalim po ng distrito ni Congressman Eric Yap. Tama po yan. Ang una ko nga pong tanong dyan at pakicheck kagad, sabi ko po kay Mayor Benji, and I gave also the authority to the city government to assist us in the securing of the area. Pinapacheck ko kagad kay General Bisnar kung may mga naapekto ang mga document involving rock netting. Yun ang unang-unang kong pinacheck. Yun ho bang mga dokumento tungkol sa bidding at lahat ng dokumento dito po sa overprice ng mga solar lighting sa Benguet, rock netting na yan, pati po itong sinasabi din po ng mga overprice po ng mga pangkalsada at mga riprap na ginawa doon. May dokumento na ba kayong separately na hawak dyan at hindi lang kayo aasa sa Cordillera DPWH? Actually, yun po ang maganda, meron na po. Kasi lahat po ng dokumentong yan, last year pa lang, pinasumiti ko na po sa central office. So we have all the documents already. No, at mukha naman pong, kasi tinanong ko din po talaga yan. Yan ang unang-una kong tinanong kay Undersecretary Bisnar at sa aking initial report. Wala naman pong ganong dokumento na nadamay. Initially, yun po ang no. Pero hinihintay ko pa rin po yung final inventaryo ng lahat ng mga nasunog na dokumento. May CCTV ho ba doon sa DPWH CAR? Meron po, pinapacheck ko din po yung CCTV footage. Opo. Ano kasama din po yan sa nasa BFP na. Okay. Anong sabi ho? Gumagana ba nung bago masunog? Gumagana naman ho. So tingin ko po sa final report malalaman po natin talaga kung anong tunay naman yan. Okay. Sige po. In the next few days na ho yan, by the weekend. Salamat, Sec. Sec, kayo po nakita ko nga kayo doon sa may bandang Quezon Avenue sa Philippine Children's Medical Center tsaka doon po sa binubuo na lung center, cancer center. May sinasabi kayo first, yun ho bang dalawang ospital na binabanggit nyo, yung funding dito, saan ba nanggagaling? Galing po ito sa DPWH kasama po ang DOH. No, ito po ay funding ng DOH pero ang DPWH po ang nag-i-implement. Ayun, ang implementing agency sa proyekto ay DPWH. Okay. Pero ang pondo po ay dun po sa mga hospital na yun. Bawa, yung sa Cancer Center sa DOH po yan. Tapos yung pong sa NKTI po yan. Yung pong sa Philippine Children's po yan. Pero ang nag-i-implement po, ibig sabihin, ang nagpapabuild, ang
ang nagmo-monitor, nag-implement ay DPWH po. Okay. O, unahin ko itong PCMC. Ito'y araw-araw kong nadadaanan at hindi matapos-tapos yung building na ito. Opo. Anong issue dito? Opo. Sino ang contractor nito? At ano ang issue dito? Ba't di matapos-tapos? Opo, dalawang building po yan, no, Manong Ted, no? Meron pong isang building, yung nakikita niyo siguro na 8 stories na parang 8 years na yata ang ginagawa. Manong Ted, I think this is the building na sinasabi mo. Meron pa kasing isang building na ang contractor ay si Sherman, something like that, no? S-H-I-E-R-M-A-N, no? So, yung pong 8-story, yan po, matagal na pong ini-implement yan, no? Ang nag-implement po niyan ay ang PCMC mismo, hindi po ang DPWH. Yun po ang paliwanag sa akin nung head ng PCMC nung nandun ako nung Wednesday. Pero delayed po yan. No? At meron silang pinapatulong sa DPWH para mapabilis na nila. Yun po, tutulong po tayo dyan sa kanila. Pero yung pong ating ini-implement, yung pong mas malaking building nila, no, sa likod, no, yan po, delayed din. No? And ang rason po sa delayed both nitong 8-story building na 8 years na in the making, yun nga po, unang-una, tingi-tingi po ang paglalagay ng budget. No? Kasi, halimbawa po, ang isang budget 500 million, halimbawa, para matapos. Ang ginagawa po dyan, sa akin, sa pag-explain po sa akin ng mga doktor natin dyan sa May East Avenue, bawat taon po, patsi-patsi po, tingi-tingi po ang ginagawin na budget. So, ang nangyayari po, delayed po ng delayed. Minsan po, 50 million, 100 million, kaya po talagang nag-delay ang budget. At dahil dyan, nagsasuffer yung buong PCMC kasi grabe po ang pila ng mga bata dyan. Yes, no? yes, okay. So yun po ang nagiging problema. So yun Okay. po ang tingin ko kailangan ng mabago. Magkano kanilang kailangan para matapos agad-agad ang naturang 8 years ng construction ng building at saka yung inyong tatayong bago? Yan po, nasa kanila na ang pondo. Meron na po silang pondo dyan. Pero marami po pong delay. So tutulungan po natin siya hopefully this year, in the next at least 6 months, matatapos na finally yung 8-story building na yan. So yun po ang binigay nating commitment. Within 6 months by June, tapos na po yan finally. Ngayon po, yung pong isang bagong ginagawa, no, ang kulang na lang po less than 1 billion na lang. Parang mga 600 million na lang po ang kulang dyan. So yan po ay commit na rin natin sa PCMC. Napopondohan na po natin yan sa 2027. 2027 pa? Oo, kasi wala po siyang pondo dito sa 2026. Okay. No, maliit sige. lang po ang nailagay. Opo. Sige. Kasi medyo matagal pa po ito, Sir Ted. No, kasi nag-uukit pa rin po ng pundasyon. So, Opo. hindi po ito matatapos ng 2020. Okay, sige. Yung sa may tabi po ng lung center na cancer center, ano pong issue doon? Opo. Ganun din po ang issue. Tingi-tingi din po. No, kaya napakatagal din po at napakabagal. So, ang kailangan naman po na pondo doon ay 1.2 billion o 1.5 billion ang kailangan na pondo. Tinanong ko po yung kontratista, yung Sherman. Ang sabi ko po, simple lang. Kung mabibigay na natin ang full budget nito sa 2027, end of 2027 ba, matatapos na yan. Ang sabi po niya, kung buo po yung budget by then, matatapos daw po niya by December 2027 yung Philippine Cancer Center na 20 stories. Opo. Yun din po ang kinumit po nung kontratista din po sa NKTI. Opo. Nung matatapos din po by end of 2027 yun kung mabuo na ang budget by 2027. Magkano po yung kailangan sa NKTI? Mas maliit na lang po ng konti. Parang mga ano na lang po, mga a little less than 1 billion na lang po yun. Opo. So, ang issue dito, funding. Well, Yes. among others. No? Yeah, yes. Marami din ibang Funding. issue. No? Opo, pero but basically po, kinakatwiran ng contractor, kasi gagawa lang kami sa magkano ang ibinabayad sa amin. Yun po naman yun, di ba? Tama po. Okay, sige, Tama po. sige, Kaya po okay. nabibitin. Opo. Pero meron din pong mga ibang issue. Pero tingin ko po yun, kaya ng solve. Okay. Alam ho ba ito na Presidente? Itong funding Alam issue po na to? niya. Aha. Alam po niya. Alam po niya. Kaya nga po nung last week, nung nakita po kami after New Year, ang sabi nga po niya, pondohan na yan ng todo. At tignan ang timeline, kunyari po, 2 years, no? Ang possible na matatapos. Then, i-divide natin ang funding ng 2 years. Sige. Kung alam niya po ito, So- bakit di sinama sa NEP? Itong nagdaang mga, itong ngayon, for Hindi this po, year. ang problema po,
sinasama po ata sa NEP, pero nababawasan po pagdating na po sa Kongreso. Yun po ata na sige. niya. Okay, ganito. Kung alam niya yan, bakit po itong maifi halimbawa na 24 billion lang sa NEP for this year, ha? Opo. Eventually, naging halos triple, 51 billion, inaprubahan niya. Ang kailangan lang sa ospital na ito, less than 2 billion eh. Yan po, hindi ko na po alam kung anong nangyari doon sa nakaraang budget, Sir Ted. Wala po akong enough information para sumagot sa tanong mo, Sir Ted. Yes, sir. Yes, sir. Pasensya na po. Opo. Pero ang alam ko lang po, ang Sige. utos sa akin ng Pangulo, last week lang, kung ano ang kinakailangan para matapos bago mag-end ang term ng Presidente, ilagay na sa budget. O sige po, kasi nga, well, ito ho kasi, concern ito ng DOH Secretary, dapat siya ang pumupukpok Opo. dito. Anyway, sige po, po yan. we understand kung nasan po kayo. Ito na lang po, pahabol na lang ito. Sir, Opo. itong mga school buildings ng DepEd, PPP na daw? PPP? Opo. In-approve na po ng NEDA board ito, ng Economic Development Council ito. Pero hindi po lahat, no? Hindi po kasi napakalaki po ng backlog, Manong Ted, no? So ang usapan po namin ni Secretary Sani Angara, which I think tama yung direction niya. Tatlo po ang gagawing modality para habulin natin ang backlog. PPP, DPWH, no? At yung pagpipirma po ng Memorandum of Agreement sa mga LGU at probinsya para sila din po ay gagawa at tutulong Okay. para Opo. ma-address natin itong backlog. So yung combination po ng tatlong yon, hopefully with that, madami po tayong magagawa Sige. this year at sa mga susunod na taon. Okay. Yung pong PPP nen, how does it work? Paano kikita ang private sector sa pag-construct ng school building ng gobyerno? Opo, syempre po, meron naman pong allowable return on investment, ika nga, na yan, nasa batas yan, at nasa mga regulasyon yan ng ating Department of Development, no? At yan po, ang allowed return po dyan ay hindi lalampas dapat ng 10%, 10 to 12%, parang ganyan po, no? Sorry, 8 to 12%, no? Depende sa proyekto. Yan po ay allowed naman sa batas, no? Pero hindi po pwedeng lumampas dyan. So meaning, no, kailangan yung... Opo. So meaning ito, dati po kasi DPWH implementing agency pero you get your contractors, tama? Tama po, pinapag-read out po yan. Tama po yan. Okay. So ngayon nangangahulugan, yung DepEd, sila po ang magpapabidding para po sa private contractors na siyang Tama gagawa po. ng project. Tama po yan. E di ganun din. Hindi po.